Magandang gabi guys. So, sasagutin lang natin tong tanong ni Idol. So, ang sabi niya kasi dito, bakit daw ako nanghihingi ng tulong? As dialysis, bakit daw hindi daw ako magtrabaho? So, Idol, ayan, ah, magandang gabi sa'yo. Siyempre, kung nanonood ka man, pero sa Facebook kita nakilala, at dito ako sa YouTube. Sana makita mo ako dito sa YouTube kasi alam ko friend naman kita dito. So, ayan guys, papakita ko sa inyo guys. Ayan yung reseta ko, napakarami. Pero almost tatlo lang ang nabibili ko dito dahil sa kakulangan ng budget at syempre wala akong inaasahan, wala ring magulang dahil maagang nawala yung mga magulang ko. At mag-isa lang ako sa buhay. So, papakita ko sa iyo lahat guys. Sa iyo idol, ito yung abstract ko. Yan, certificate kung saan nagda-dialysis ako. At ito yung mga treatment. So, dati, ang binabayaran namin kada session ay nasa 3,000 pesos. Yan guys So, 3,000. Dahil libre na ang dialysis, covered na siya ng PhilHealth. Ang mahirap lang, dahil covered na siya ng PhilHealth, maraming medical assistant tulad ng PCSO, mga governments or mga ahensya ng governments na hindi na nagbibigay ng medical assistant, which is kahit sana yung gamot na lang, hindi na pera. Malaking bagay sa amin yung guys. Dahil unang-una, kahit sabihin natin libre na yung dialysis, syempre hindi mo rin masasabi na hindi maggamot. Tulad nito guys, na yan, nagmamanas ako. So bakit ako nagmamanas? Dahil nga rin sa kakulangan ko sa gamot. So yung iba, sinasabi ng iba, humingi ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno. Guys, itong masasabi ko lang mga idol, lalo na sa iyo idol, unang-una, hindi naman tayo agad-agad pwedeng manghingi ng tulong sa ibang ahensya dahil sinusunod natin yung address. At kung sa Vice President naman, kahirapan din yung magpasa ng requirements. Unang-una, dahil matagal din ang schedule nila bago magbigay ng tulong. So, sa sinasabi mo tungkol sa bakit di ako mag-apply ng trabaho, idol, ilang beses na ako nag-apply ng trabaho at isa nga pala akong auto painter. Ang trabaho ko is mga auto painter, auto designer ng mga bahay, mga ganyan. So, ang nangyari, pasok naman yung requirements ko, pati yung certificate as a painter. Pati yung ating tag dito, trabaho, okay naman. Yun nga lang, once na pinakuha na kasi ako ng medical, so dito na nagkakaroon ng problema mga idol. Pag pinakuha kasi ako ng medical, alam naman natin pag dialysis patient, baksak po talaga yan. So doon ko na-realize na hindi talaga lahat ng in-applyan kong trabaho ay hindi talaga ako tinanggap. So napakahirap kasi ang ginagawa ko lang minsan kapag nakakakuha ng medical assistant yung pagtitinda ng balot, which is hindi ko nga na-iba-vlog dito yon kasi halos wala na rin akong time nag-edit dahil nagtitipid rin ako sa yung iloload ko, ibibili ko na lang din ng makakain. So ganun, kaya minsan kapag hindi ako nakakapag-upload, siguro wala akong load, pero pag nakakapag-upload naman ako, ayun, nakaka-connect naman ako ng wifi doon sa center namin, libre naman yun. Yun nga lang, pag nasa center na kasi ako guys, almost hindi talaga ako nakakagawa ng video kasi itong pistula ko, ayan, nakikita nyo yan guys. Yan dalawang bukol na yan, diyan pinapasok yung hose, yung dalawang karayom para lumabas-pasok yung dugo namin. So hindi ko maigalaw yung kaliwa kong kamay para mag-edit. Napakahirap. Tsaka nakakaramdam din kayo minsan ng pagsakit ng ulo as dialysis. So maraming trabaho kong in-applyan sa Subic, sa Zambales, sa Olongapo, kung saan malapit lang. Ang nangyayari lang mga idol, hindi talaga ako tinatanggap. Which is okay naman yung experience ko, okay naman yung skill ko. Pasok naman doon sa criteria nila. Pero pagdating nga sa medical at saka doon sa background mo as dialysis, hindi nila tinatanggap. Which is alam ko naman yung kung bakit nila tinatanggap. Kasi syempre nga naman, kung mahimatay ka or may mangyari sa'yo, obligado pala na bayaran ka. Ganun, napakahirap. Kaya marami sa dialysis patient, kung may kaya man, call center, teacher, at ano pa ba, shooter, yan, mga ganyan yung mga trabaho ng mga call center. Nagbi-business,
Pero dahil nga sabi ko nga, dahil nga sa kakulangan ng medical assistant, kung ano lang yung nakukuha kong medical assistant, like sa mayor namin, ang mayor namin dito nagbibigay ng assistant kada 6 na buwan. Sa 6 na buwan na yun, pinagkakasya ko yung 5,000, pinapaikot ko. Minsan hindi ko napapaikot ng maayos kasi may time na hindi ako nakakalakad, may pagsusuka, may pagsakit ng ulo, which is kailangan mong ibili ng gamot yun or kailangan mong magpa-laboratory. So doon minsan napupunta yung pera. Kaya minsan pagpasensyahan mo na guys kung minsan humingi ako ng tulong dito sa ating mga YouTube or sa Facebook. Hindi naman pera ang hinihingi ko. Ayan, sasabihin ko sa inyo guys, hindi pera. Ang hinihingi ko lang, kahit suporta na lang. Suportahan nyo ako sa aking YouTube, suportahan nyo ako sa aking Facebook. Ako lang gagawa ng paraan para maabot ko yung goal ko. So napakahirap lang kasi, siyempre wala kang magulang. Yung mga anak ko malayo na sa akin, which is yung nagkasakit ako, akala nila lagnat lang tong sakit ko. Akala nila napilay lang ako, which is nandun yung pagtatampo nila. Nandun yung galit nila na akala nila pinabayaan ko sila. Nakakala nila nakalimutan ko sila. Hindi. Talagang napakahirap lang tanggapin na isang dialysis patient, which is parang putol na yung pakpak mo o bumubuhay na lang sa yung makina. Yun yung hindi lang maintindihan. So, pinasok ko tong pagbablog dahil gusto kong maabot yung goal ko na soon ma-monetize tayo, makasahod tayo para makapag-ipon po ako ng pang-transplant ko, kidney transplant. Which is okay naman po na makidney transplant dahil yung 2 million or yung 1 million is covered na ng PhilHealth para sa kidney transplant. Ang kailangan ko lang po is yung kidney donor. So napakahirap po yan. So kailangan maglabas ng pera. So yun lang po yung inaasahan ko talaga, yung suporta. Kaya kung sa'yo idol, kung mamasamain mo yung pagbigay mo ng tulong o yung suporta mo, okay lang sa akin. Ang malaga, bless ka at huwag kang magkasakit tulad namin na ganito lumalaban sa buhay. So ganun lang at hindi natin may iwasan yun eh. Gumawa lang tayo ng maraming inspired video. Tulad ko, marami ring dialysis na tinatangkilik ko sila, nahihiyaya ko sila na hindi pa huli ang lahat. Gumawa tayo ng maraming video, gumawa tayo ng masayang bagay, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Hayaan mo, sasang-ayon din yung panahon kapag sinabi na ni Lord na ayan na, diba? Pag binigay na ni Lord yung way niya para sa'yo, diba? At pasensya na guys kung minsan, tawag dito, hindi ako nakakabisita sa tahanan nyo. Alam nyo naman, minsan talaga wala akong load. So, ako nga lang mag-isa dito sa bahay guys, ayan na. So, magulo yung bahay ko. Yan, magulo. Kasi, tawag dito, sa loob ng 1 linggo guys, 3 araw lang ako nandito sa bahay. Dahil ang bahay ko, parang sabi ko nga doon sa mga video ko, yung tahanan ko, yung second home ko is yung bus na. Yung bus, yung tricycle, yung jeep. Kasi malayo ang center dito sa amin guys. Kumbaga, Mall of Asia, from Sapang-Palay, Bulacan. Parang ganun yung layo niya. Sapang-Palay, Bulacan to Mall of Asia. Napakalayo. So, hindi naman pwedeng mag-skip dahil mas nahihirapan tayo. Ganun guys. At sana, ipagpasensyahan nyo na kung minsan ginagawa ko tong tawag dito. Dito ako gumagawa ng paraan para makalikom ng pambili ng gamot. Ipagpasensya nyo na guys. Hindi ko naman kayo pinipilit na bigyan nyo ako ng tulong. At ganun lang, humingi lang ako ng suporta. Kahit suporta lang guys at malaking bagay na sa akin yun. So ganun lang guys, maraming salamat ulit sa mga naka-appreciate. Sa mga nag-a-advise, God bless po sa inyo. Alam ko pong mahirap yung buhay as dialysis pero lalaban po tayo ng naaayon sa pangarap natin. So ganun lang. Mangarap ng mangarap. Alam ko nandiyan naman si Lord at hindi tayo pababayaan. So ayun guys, grabe. So ayan guys, maraming salamat guys. So ito yung huli ko nga yung video magagawa. Pero sa susunod gagawa pa tayo ng video hanggat kaya pa. So God bless po sa inyo mga idol. Ingat po sa atin.